Sa mapagpalang hapon po sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod, ang Preacher Lester Yabut, kasama po ng Ma'am Shell and Brother Shem, na muli po nag-aanyaya sa inyo ngayong hapong ito upang tayo po ay makapanalangin sa bawat isa at tayo din po ay makarinig ng salita ng Panginoon. Kayo po ay nakasubaybay sa Hardin ng Panalangin, ang online ministry po ng MIBC Silangan na pinangungunahan po ng Pastor Mike Digan. At muli po, magandang hapon po, at bago po tayo magsimula, batiin na po natin yung mga nakakasama natin. As early as now, po, Ma'am Baby Villamiel, good afternoon po. Kay Sister Agnes Casyao, good afternoon. Kasama rin po natin Nanay Amihan Yabut, good afternoon. Ang Sister Bing Rain Severino, magandang hapon din po. Kasama rin po natin ang Sister Alexis Salazar at ang Sister Venus de Guzman Belen, good afternoon. Brother Mark Orhino, good afternoon at belated happy birthday po sa inyo. And then, si Sister Alexis ay nasa Pangasinan, no? Kasama ni Sister Eliza. Ay mag-ingat po kayo dyan at padalangin namin ang inyong safe travels. Kasama rin po natin Brother Sam Digan, good afternoon. At ang aking pinsan po, si Ate Beth Ako, magandang hapon din po. Ayun po. At kung meron po kayong mga prayer request ay ilagay na po natin sa ating comment section upang yan po ay maitala natin. And then mamaya po ay ayan po, babanggit din po tayo ng mga ilang mga prayer request mula last week. At habang yan po ay kinocompile natin, lahat po ng ating mga nasa listahan ay ating po babanggitin sa ating pananalangin. At tayo po ay magsimula na po at marami po nangangailangan ng panalangin. Let us pray. Ama namin Diyos na banal na nasa langit, maraming salamat Panginoon muli sa hapon na ito na muling ibinigay niyo sa amin upang kami magsama-sama po Panginoon at dumulog sa inyong harapan. Maibigay po namin Panginoon ang aming mga panalangin, aming mga pagsusumamo o Lord, hingin din Panginoon ang pagkakataon po na muli makarinig ng inyong salita. Salamat Panginoon at patuloy niyong gabayan ng bawat isa sa hapong ito. Ito ang aking panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at Amen. Amen. And then Ate Lisa Hardiniano, magandang hapon din po at salamat po sa muling pagsama sa Hardin ng Panalangin. Maging kay Brother Carlos Rara Jr., good afternoon at nawa ay patuloy kang pagalingin ng Panginoon. Sige po, tayo po ay magsimula na at batiin po natin yung mga nagdiwang ng kanilang mga kaarawan last week or simula nitong October 12 ay sina Pastor Danilo Zapanta and Pastor Timothy Nolan. And then October 13 naman po, nagdiwag ng kanilang mga kaarawan ang sina Pastor RJ Raon, Pastor Rocky Diaz, si Sister Shelo Lumangyaw, at si Sister Christine Paraiso. Ayan, belated happy birthday po sa lahat po ng nabanggit. And then October 14 naman po, nagdiwag ng kanilang wedding anniversary sina Pastor Edgar and Ma'am Nilda Pohas. Ayan, happy wedding anniversary po. At dadako po tayo sa ating mga praises. Si Tita Arlene po. Tita Arlene de la Cruz ay na-discharge na rin po sa ospital last week noong October 9. Siya po ay nag-spend ng 1 month sa ICU at patuloy po natin siya ipanalangin for continuous medication and recovery sa kanyang tahanan. And then dadako rin po muna tayo sa ating mga pakikiramay. Kami po ay nakikiramay kina Sister Alexis Salazar, kay Sister Eliza and family for the passing of Lola Marcelina Salazar. At nakikiramay din po tayo sa aming kaibigan, si Laarni Adrias Hancorda and family for the passing po of Lola Gloria Adrias. Patuloy po nating ipanalangin ang kapayapaan at ang kaaliwan ng Panginoon ay mapa sa kanila po. So in behalf of MIBC Silangan, kami po ay nakikiramay sa inyo po. And then bago po tayo magpatuloy, magandang hapon po muna kay Brother Marsaren. Good afternoon. At dito po from Ate Beth Ako, ang prayer request po ay kagalingan ng aming mahal na Auntie Nenet Saria. Opo, yan po ay ating ipapanalangin. Tingnan ko lang po from Brother Kaloy Rara. Okay, patuloy na kagalingan po niya po mula sa dengue ang ating pong ipapanalangin. Ayan. Sige lang po. Alright, tayo po ay dadako na sa pagbanggit ng ilang pong sick brethren and loved ones. Sama natin sa panalangin, mula sa nabanggit din ni Ate Beth, si Auntie Renita Saria, meron po siyang CKD.
At ngayon nga po siya po ay nasa ospital pa rin. At ang kailangan po niya ay talagang pagmo-monitor po sa kanyang kinakain, ano po. And then padalangin din po natin ang kanyang recovery, maging ang financial po na pangangailangan sa pagbili po ng mga gamot, maging sa mga hospital bills po, ano. Sama rin po natin sa panalangin si Shem, meron po siyang sakit, meron siyang cough and colds. And then sama rin po natin sa panalangin from Sister Carmelita Belen, si Jeffrey Noche, siya po ay bayaw niya at nasa ospital siya dahil masakit ang tiyan at ilang araw na pong nilalagnat. Maging maayos na po ang kanyang laboratory upang mapinpoint na po ang kanyang ang rason ng kanyang pananakit. And then sama rin po natin ni Kuya Niel sa pananakit po ng kanyang likod at mataas na blood sugar. Sama natin ang kanyang kagalingan at recovery, maging ang kagalingan at recovery din po ni Carlos Rara sa kanyang dengue. And po ano, at kung meron pa po kayong mga prayer requests, isama lang po natin sa ating mga comment section. From Sister Bing Ray Severino, let us pray po. At magse-celebrate po ang nanay ng 80 years birthday. Nag-celebrate pala. Okay, nag-celebrate pala ang nanay ng 80 years birthday kahapon, October 14. At papuri sa Panginoon sapagkat siya po ay malakas pa. At talagang may mga blessing po, ano, ang Panginoon sa kanila. Ito po si Nanay Tuding, ano po, kung di ako nagkakamali. So, belated happy birthday po. At a milestone, no? 80 years. Yeah. Then also praying for the loved ones po of Sister Bing Ray Severino. And then magandang hapon din po kay Sister Baby Aya Avestruz. Ayan. Sama rin natin sa panalangin ang Sister Alexis Salazar at kanyang family. And then ilang prayer request po, ano, na nandito. Sama natin sa panalangin from Angelica de Guzman, paggaling ng ubo at sipon ni Ashley Aquino. And then may sugat din po sa paa si Gabriela. At may sugat din po sa noo ang kanyang asawa na si Gerald Aquino. Tayo po ipanalangin po natin sila sa kanilang kagalingan, maging sa mga pagsubok po na dumadating sa kanilang pamilya. And then patuloy na bigyan ng kalakasan ang Aquino at de Guzman families. And then sama rin po natin sa panalangin ang ilang ating mga elders, senior citizens, ano po, si Nanay Elvie Rivas, Sister Baby Villamiel, ang Tatay Ferdy and Nanay Emihan Yabut, Tatay Tony and Nanay Chedeng Chua, Nanay Norma Castillo, Sister Susan Orara, Sister Evelyn Kikep, Sister Linda Gesmundo, ang Preacher Renato, and Sister Esther Orhino, ang Brother Frank and Sister Percy Zapata. Sama rin po natin sa panalangin si Auntie Jovita Digan, Imazeni Paras, Sister Helen Ortiz Paras, Sister Rosa Gutierrez, ang Nanay Lucia Buenaflor, Sister Dory Santos, Nanay Faye Carpio, Nanay Tuding Severino, Nanay Yoli Jacinto. Sama rin po natin sa panalangin ang Nanay Susan Gloriani, Sister Dory Esguera, ang Brother Nick and Sister Lilia Santos, Sister Lourdes Mercalesha, ang Brother Efren and Sister Lydia Inocencio. Let us also pray for Tatay Nori and Nanay Norma Santos, sina Cora San Jose, Nengat Dula, Luz Castillo, Lourdes Castillo, Toto Castillo, si Noemi Morey, Tatay Sonny and Nanay Winnie Crame, Lando and Tess Abilion. Let us also pray for Alex and Beth Chua, James and Aggie Armstrong, Pearly Rivera, Nanay Berbarda Lopez, Teacher Elito Se. And then let us pray for Leonardo Saren, Rosario Concepcion, Auntie Nenita Saria, Tita Edith Santos, Nanay Celia Ignacio, Nanay Daisy Alvarez, Mami Between the Desma, Daddy Apin and Mami Lucy Saria. Sama rin po natin sa prayers Nanay Lucy Broas, Tatay Mario Saria, Tony and Letty Garvillas, si Kuya Evan Chua, sina Kuya Radi and Ate Beth Akong, sina Corazon Bernardo, Milagros Noquiao, Rowena Galdones at Oring Borja. Kung meron po kayong nais na isama sa ating elders list, ano po, ay mangyari lang po na i-comment natin dito sa ating Facebook Live. Magandang hapon po kay Nanay Tuding Severino and belated 80th birthday po sa inyo. Ayan. And then sama rin po natin ang ating mga online ministries, ano po, ang Hardin ng Panalangin. Kasama po natin ang Preacher Gary Chua, and then ang Bountiful Feastings of the Divine Verses with Bishop De Vega and LWBC Pastors.
And then ang may kaagapay with Pastor Nel Datur, ang of Word and of Prayer with Pastor Neil Kikep, kasama po dyan ang Preacher Jabez Orara and Preacher Judas Pieto, maging sina Deacon Kent Vestrus and Deacon Jojo Crame. Kasama rin po natin ang may tiyak na kaligtasan ng MTNK with FIBAP Pastors. And po, yan lang po muna ang ating mga babanggitin for our prayers mamaya, pero meron po tayong mahabang listahan dito, yan po ay ipapanalangin natin. And then at this point po muna, ano po, ay makakarinig din po muna tayo ng tanging bilang. Maraming salamat po sa tanging bilang na yan. Sweet Hour of Prayer, instrumental po from Brother Shem. At nawa po ay nag-bless kayo sa panandaliang pakikinig po ng ating music na po, piano. And then, Nanay Elvie Rivas, magandang hapon po. Kay Teacher Elite Jose, good afternoon din po. And then prayer request from Sister Venus. Panalangin natin si Jed Carl Adora, meron po siyang fever.
And then, na magandang hapon po, Nanay Lourdes Mercalessia. At opo, sasama po natin si Kuya Niel sa pananakit po ng kanyang likod. And then, magandang hapon kay Sister Carmelita Belen. And then, tingnan ko lang po dito, ano. Magandang hapon din po kay Nanay Fe Carpio. Ayan po, at tayo po ay maghanda na sa ating maikling devotion this afternoon. Please get your Bibles and then let us turn it to the book of Matthew. Ano po, sa New Testament. This is the first book of the New Testament. Ang ating verse po ay chapter 21, verse 28 to 32. Matthew 21, 28 to 32. And the Bible reads, "But what think ye? A certain man had 2 sons, and he came to the first and said, Son, go work today in my vineyard. He answered and said, I will not. But afterward he repented and went. And he came to the second and said likewise. And he answered and said, I go, sir, and went not. Whether of them twain did the will of his father? They said unto him, the first. Jesus saith unto them, Verily I say unto you, that the publicans and the harlots go into the kingdom of God before you. For John came unto you in the way of righteousness, and ye believed him not. But the publicans and the harlots believed him, and ye, when ye had seen it, repented not afterward, that ye might believe him." Tayo po ay humingi ng gabay sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng panalangin. Let us pray. Ama namin Diyos na banal, maraming salamat Panginoon sa inyong salita. Kami po ay muli niyong puspusin ng inyong Espiritu, Panginoon, sa pag-aaral po ng inyong salita, sa wisdom po na i-impart mo sa amin. Dalangin ko Panginoon na patuloy niyong buksan ng hindi lamang ang mga tenga po ng mga nakikinig, kundi pati ang kanilang mga puso. Matuto kami, Panginoon, sa inyong salita ngayong hapon ito. Maging ako, Panginoon, ang inyong lingkod, ay itago niyo sa inyong likuran, makita po nila ang inyong kapangyarihan, ang inyong kaluwalhatian, at hindi po ang aking mga kalindahan. Maraming salamat, Panginoon, ng inyong gabay, ang aming hiling ngayong hapon ito. Panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Ayan. Ang title po ng ating devotion this afternoon is Who did the will of the Father? Sino ang gumawa ng kalooban ng Ama? No? Who did the will of the Father? In my younger years, no, when I attempted to read the Bible, siguro that was when I was 16, 17, no, I tried to read the Bible cover to cover. Hindi pa po ako mananampalataya noon, pero siguro out of curiosity, no. Pero when I first read this verses na binasa natin, medyo confusing siya sa akin noon. And maybe the reason was, di ba, nung tinanong ni Kristo, sino sa dalawa magkapatid ang gumawa ng kalooban ng kanilang ama, sinabi ng mga tao yung una, di ba? Siya yung parang nagsabi siyang hindi niya gagawin pero ginawa niya. And then hindi naman kinonfirm, no? Literally, hindi naman kinonfirm ni Kristo yung natama ba yung sagot. Pero yung statement niya na sagot, yung sabi dito, verily I send to you, the publicans and the harlots go into the kingdom of God before you. Parang biglang nag-change topic no? So nung mga panahon na yon, napakalalim nito para sa akin. Kaya nga nagpapasalamat ako sa Panginoon. And I give glory, all glory to God for allowing me to understand, no, to grow in His Word and maintindihan ko ang sinasabi ng mga verses na to. And today, this is the Word of God na I believe that God chose me, that God chose for me to share with you. So, nung pagbabasahin po natin yung Matthew 21:23, atras lang tayo sandali. Kasi gusto ko lang makita natin, sino ba ang kausap ng ating Panginoong Hesukristo, no, sa conversation na to. Kanino niya sinabi yung parable. Kanina niya kinuwento. And then dito sa mababasa natin sa verse 23 na ang kausap niya ay yung mga Hudyo, no, mga Jews, mga kanyang kababayan, specifically yung mga chief priests and elders ng kanilang panahon. Ano pong ibig sabihin nito? Ito po ang ibig sabihin po nito, ang kausap niya yung mga
religious experts, no? Mga eksperto sa Torah, eksperto sa doktrina, di ba? Mga elders and mga may mga titles ano po nung panahon po ni Kristo in terms of the religious aspect. And then itong mga tao pong ito ay nagki-claim, no? And maybe tama rin naman that they know the scriptures. Kasi sila po yung nagpapatupad ng kanilang tinatawag na religious laws eh. Bukod po kasi kung maalala po natin during the time of Christ, Israel is under the rule of the Romans. Pero they were allowed to exercise their faith, which is Judaism. And ang kausap po ni Kristo ay yung mga nagpapatupad ng religious laws po nila. So they need to be an expert, no po, sa mga batas ni Moses, sa mga salita ng sa mga scriptures po, specifically ng Old Testament, no. And then they are also waiting. Excuse me po. They are also waiting earnestly for the Messiah. Naghihintay rin sila eh. They know the promise because it was said in the scriptures. They know the Messiah is coming and they are waiting for the Messiah. Itong mga elders and the chief priests ano po. And dito po nagiging interesting yung pag-uusap. Konting recap lang po sa naging parable ni Kristo. Sabi niya merong dalawang anak, no? Inutusan pareho ng kanilang tatay na magtrabaho ka sa vineyard. Yung una niyang sinabihan, the first son, sabi niya, ayoko. He refused to go. Pero later, nagbago yung kanyang isip, nagrepent siya, and then he went and worked in the vineyard. Doon sa second son naman, no, sabi ng second son, sige itay, pupunta ako. I will work. Pero hindi niya ginawa. He did not go. And tama naman, di ba, yung tao, mga tao, tinanong ni Kristo, di ba, kung sino yung gumawa ng kalooban ng kanilang ama, tama yun, it was the first son. Tapos, ito nga po yung naging statement ng ating Panginoon sa Kristo nung pagkatapos silang sumagot. Sabi dito, Jesus saith unto them, verily I say unto you, that the publicans and the harlots go into the kingdom of God before you. Again, ang kausap po ng ating Panginoon, the religious experts, no, na they are being elevated by society, tinataas sila ng mga society sapagkat sila yung eksperto, sila nakakaalam ng batas, religious laws, and dapat, syempre, sila rin yung gumagawa nun, no? Kaya mataas ang tingin ng mga tao sa mga chief priests and elders. Pero ang sabi ni Kristo, di ba, sino ang unang maliligtas? Sino ang unang makakarating sa kaharian ng langit? The publicans and harlots, di ba? Pero pag compare natin, religious elders, chief priests, nandito sila. Yung harlots, yung publicans, yung panahon ni Kristo, they are the considered sinners of the society. They are the lowest of the law. Diba? Lowest of the law pala ng society. So, langit at lupa ang pagitan nila. Kung baga, kung tungkol sa kaligtasan ng pag-uusapan, kung tungkol sa kaalaman, sa doktrina, kung tungkol sa pagka-banal, ano po, talagang malayo. Pero sabi ni Kristo, mauuna pa sila kesa sa inyo, no, na makarating sa kaharian ng langit. So this is the controversy of Christ's parable. The controversy of Christ's parable. So imagine, no, sabihan niya yung mga, siguro equivalent natin ngayon dito, yung mga religious leaders natin, no, siguro kahit sa iba't ibang religions yan, yung papa sa Roma, yung mga pastor natin, mga bishop natin. Tapos sasabihin ni Kristo, mauuna pa yung mga tambay sa kanto o yung mga, di ba, yung mga tax collector o yung sino ba yung kinoconsider natin na mga di ba, lowest in the society ngayon na mauuna pa sila papunta sa langit. So it was a controversy. Malaking kumbaga it's a scandalous statement. Ano po? Kasi yung society na yon, no, di ba? Yung supposed to be scholars and strict followers, no, of the law, paano ba nila nalalaman? Bakit, ano ba sa tingin nila kung paano sila malilikas? Maganda rin pag-aralan po natin yan. Yan po yung sasabihin na, yan po yung makikita rin natin sa Matthew 21:32. Ano po? Sa Matthew 21:32, sabi po rito, For John came unto you in the way of righteousness, and ye believed him not. But the publicans and the harlots believed him,
And ye, when ye had seen it, repented not afterward, that ye might believe him. And yan po mga kaibigan ang rason, no? Kung bakit mas mauuna pang maligtas ang harlots and publicans ng panahon ni Kristo, sapagkat nung si John the Baptist, when he paved the way and pointed to Christ, ito nga si Kristo na dumarating bilang ating Mesiyas, ang sabi rito, yung mga sinners sa mata ng tao ng panahon na yon, na alam nilang papunta sa impyerno, ironically, sila yung unang naniwala, di ba? Na naniwala sila dun sa tao na tinuturo ni John the Baptist, which is Jesus Christ. So sila yung unang-unang believers, ano po? And then this has been a recurring theme, ano po, pagdating sa kung paano magsalita o makipag-usap ang ating Panginoong Jesucristo sa mga Hudyo. 'Di ba? Remember last Tuesday, meron tayong text na ginamit at reviewin lang po natin, basahin lang natin uli yung John 10, no, 24 to 25. Ang sabi po rito sa John 10 24, sabi rito, Then came the Jews round about him and said unto him, How long dost thou make us to doubt? If thou be the Christ, tell us plainly. Jesus answered them, I told you, and ye believe not. The works that I do in my Father's name, they bear witness of me. Yan po ang problema eh. Ano? Ilang beses nang nakakausap, ilang beses nang tinanong si Kristo ng mga Hudyo. At sinabi naman niya dito, di ba? Na siya nga ang Kristo. Pero ang problema, di ba, yung harlots, yung publicans, mga tax collectors, they believed. Pero itong mga scholars, itong mga Hudyo, no, na educated Jews, mga elders, they did not believe, no? Kaya nga po, the Gentiles will have salvation first. Yan po ang isa sa ating pagtutuunan ng pansin ngayon. Base sa statement po ng ating Panginoong Jesucristo na imbis ang mga Hudyo kung saan siya nagmula, diba, sa bayan ng Israel, na sila ang unang magkakaroon ng kaligtasan, the Gentiles will have salvation first. Kaya nga sinasabi dito, no? Sinasabi ng ating Panginoon Jesucristo sa Luke 13:29 to 30, sabi niya rito. Basahin lang po natin Luke 13. At sabi po sa verse 29, And they shall come from the east, and from the west, and from the north, and from the south, and shall sit down in the kingdom of God. Sino tong mga taong to? Sino tong tinutukoy na to? Diba? So magagaling daw sa east, sa west. So, ito yung mga non-Jewish nations, no? Ito yung tinatawag nating mga Gentiles. Kaya nga, remember that the salvation of the whole world comes from Israel. Tama naman po yun. The design was from that nation matututo ang mga tao ng tungkol sa Panginoon at sa kaligtasan. And of course, our Lord Jesus Christ also came, di ba, as a Jew mula sa bayan ng Israel. At sa kanya rin naman po galing ang ating kaligtasan. Ang naging problema lang po, yung kanyang mismong mga tao, ang kanyang mga kababayan, they rejected him as Christ, no? Pero yung mga hindi nakakita sa kanya physically, sila pa yung mas naniwala at nanampalataya. And evident naman po ito, di ba? Unto this day, napakadali na pong makita ngayon kung kayo po ay, syempre may mga oras naman na pag wala kayong nagagawa, nanonood tayo ng mga video sa internet. Minsan makikita naman natin doon na ang mga Hudyo talaga up to this day, they do not consider Jesus as their Messiah, no? Kumbaga may mga pagtatalo ron, minsan may kausap na Kristiyano, na preacher, like, talking about Christ, and they don't believe, no? And yet there are 2.3 billion people that consider themselves as Christians, no? So the Jews up to this day do not consider Jesus as the Messiah, pero ngayon over 2.3 billion ang professing Christians. And just going back, di ba? Going back to the parable ni Kristo. Yung nga, the first son, di ba? Maikukumpara po natin to doon sa mga sinners, no? The first son are the sinners na unang tumanggi, di ba? Pero nag-repent sila, they changed their mind, and they did the will of the Father. Yung second son naman, na sinabi nilang yes, kumbaga, nagagawin nila yung kalooban ng Panginoon, pero hindi naman nila ginawa. It represents the Jews, no? Waiting for the Messiah. They know that the Messiah is coming, pero nung dumating sa kalagitnaan po nila, diba, when the salvation of the world comes,
And yet they did not recognize Jesus and rejected, di ba, to believe Him. So, pagka tinignan nga po natin yung mga salita ng ating Panginoon sa verse 31 sa main text, di ba? Whether of them twain did the will of His Father. Tanong ni Kristo, sino sa kanila ang gumawa ng kalooban ng Panginoon? Pero ano ba yung will of the Father? What is the will of the Father? Yan po ay makikita natin sa Book of John, chapter 6. Ano po? John 6:38 to 40. Sabi po rito, "For I came down from heaven, not to do mine own will, but the will of Him that sent me." Ang ating Panginoon sa Kristo po nagsasalita. Verse 39, "And this is the Father's will which had sent me, that of all which He hath given me I should lose nothing, but should raise it up again at the last day." Verse 40, "And this is the will of Him that sent me, that everyone which seeth the Son and believeth on Him may have everlasting life, and I will raise him up at the last day." See, what's the will of the Father? The will of the Father is that He sent His only begotten Son. John 3:16, ano po? Jesus, so that sino man makakakita sa Kanya at manampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero preacher, wala na ang ating Panginoong Hesukristo dito. In fact, dami ngayon nagkiklaim na sila ang Kristo. Pero yung tunay na Kristo, wala na po rito sa lupa. Siya po ay umakyat na sa langit. Siya po ay nakaupo na sa kanan ng Diyos Ama. Ano po? Totoo naman po yun. Kaya nga po sinasabi nga ng ating Panginoong Hesukristo, it is more blessed, diba? Doon sa mga tao na nanampalataya kahit hindi natin siya nakita in the flesh. Yan po ay mababasa natin sa John 20:29. Ano po? Sabi po rito, "Jesus saith unto him, Thomas, because thou hast seen me, thou hast believed. Blessed are they that have not seen and yet have believed." Sino po ito tinutukoy rito? Tayo po yan eh. Diba? Mga mananampalataya, nakarinig po tayo ng ebanghelyo, naniwala tayo, nanampalataya tayo, kahit hindi natin nakita ng harap-harapan, no, or in the flesh ang ating Panginoong Hesukristo. So what is the lesson? No? What are the lessons of the parable? Diba? Doctrinally, salvation has been offered to the Gentiles. So the first lesson is the first will be last and the last will be the first. No? Ang ating kaligtasan po ay naging bukas sa mga hintil dahil majority of the Jews rejected Christ. And that is why the last people, no, who were given the gospel are saved first rather than those people where the gospel came from. Tagalogin natin, yung mga tao na nabigyan po ng ebanghelyo ay unang naligtas kaysa dun sa mga tao na kung saan nanggaling yung ebanghelyo. No? Kaya nga sinasabi ng Panginoon Hesukristo, the first will be the last. Sino ba yung una? Ang mga Hudyo. Diba? Salvation was given unto them first. Pero hindi sila naniwala. Kaya nga, nung inoffer sa mga hintil at naniwala ang mga hintil, sinasabi dito that the last will be the first. Yan po ang ibig sabihin ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang statement na yan. And pangalawa po, no, salvation is by believing on Jesus alone. Salvation is by believing on Jesus alone. Ang salvation po natin ay hindi tungkol sa batas ni Moses, no? Though yung batas ni Moses na yan ay naging kumbaga parang panuntunan at pinapakita nito na ito ang mga batas na nilalagbag po ng tao. No, but ang purihin ng Panginoon sapagkat ang kaligtasan po natin hindi dahil alam mo yung batas, 'di ba? Hindi dahil eksperto ka sa doktrina, hindi dahil ikaw ay relihiyosong tao, hindi dahil ikaw ay palasimba, hindi dahil ikaw ay may posisyon sa church, no? Wala po dito ang makakapagligtas sa tao. Hindi po ito makakapagligtas sa tao. Ang kaligtasan po ay mangyayari lamang kung tayo ay mananampalataya at magtitiwala sa ating Panginoon Hesukristo at magtiwala tayo sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. At yun po ay sapat na para po sa ating kaligtasan. So, diba, ang mga religious experts na kausap ni Kristo, di naman sila naligtas dahil alam nila yung doktrina eh. Hindi naman sila naligtas dahil alam nila yung Mosaic Law, yung Torah, o eksperto sila sa religious laws. Hindi nga sila naligtas kasi hindi sila nanampalataya. Kaya nga sinabi ni Kristo, no, mauuna pa
ang mga harlots, publicans, tax collectors na sinasabi niyong makasalanan kaysa sa inyo na mapunta sa kaharian ng langit. Because salvation is only by believing and trusting the Lord Jesus Christ and His finished work on the cross. So, paano natin to ano implication nito sa ating buhay, no? Maganda nakita natin yung background, ano yung ibig sabihin ng parable na to. How do we apply this practically in our life? Basahin po natin yung 1 John. 1 John 2. Sabi po rito sa verse 4 to 5. He that saith, I know him, and keepeth not his commandments, is a liar, and the truth is not in him. But whoso keepeth his word, in him verily is the love of God perfected. Hereby know we that we are in him. Familiar, ano? It sounds familiar, di ba? Someone na sinasabi nila, na ini-imply nila, pinapangalantakan sa lahat ng tao na ako ay Kristiyano, di ba? Yung bibili ng malaking Bible, no? Para pagpunta sa church, malaking Bible yung nakikita, nahawak niya. Yung pagka sa Facebook, pag tinignan mo yung page niya, wow, daming religious topics, di ba? Daming quotes, religious quotes. O kaya, nagpo-post sa Facebook, papakita doon na may importanteng tao siya sa ministry, na siya ay choir member, siya ay musician, no? Siya ay pastor, siya ay preacher. Ang tawag dito ay humble brag, no? Ang tawag dito, may tawag ho dyan, na parang, not to brag, no? Pero ipopost niya. Sabi niya, hindi naman sa pagmamayabang, no? Pero ito ako. Kasi ano tawag doon? Sinungaling yun. Hindi daw nagyayabang, pero nagbabrag, no? Pero, di ba, ibabrag nila na importante sila sa ministry, na sinisigaw nila, Kristiyano ako. And yet, there is no fruit of the Spirit. No? And yet, there is no compassion. And yet, there is no desire to know Christ. There is no maturity in knowledge, in the doctrine and application in life. Naalala ko tuloy yung tema ng ating church, no? MIBC Silangan 2024. Maturity. Matatapos na ho ang taon. Maganda ho, i-examine natin yung sarili natin. Nasunod ba natin yung tema ng ating church? No? Nagkaroon ba tayo ng maturity? O maturity lang sa itsura? Tumanda lang sa itsura. No? So, ito yung mga masasabi natin na second son. Ito yung mga nagsasabi na, yes, Father, pupunta ako sa vineyard, magtatrabaho ako, pero hindi nila ginawa. No? Ito yung mga Kristiyano na nagsasabing, Kristiyano ako, pero hindi naman sumusunod kay Kristo sa kanyang mga inuutos. Walang maturity, walang fruit of the Spirit. No? At yung mga mapagkumbaba, no? Yung mga humble na talagang pag tinignan mo, humble talaga, hindi yung humble-humbolan lang. Humble-humbolan para may maipagyabang, no? Yung mga humble talaga, yung mga tahimik lang, tahimik sa social media, tahimik sa church, nasa isang sulok lang, pero taimtim ang kanyang panalangin, taimtim ang kanyang pagsamba sa Panginoon, ang kanyang paglilingkod. Yung mga hindi maiingay, pero nakikita mo, napaka-faithful, di ba? Hindi lang sa church, pero sa araw-araw, no? They embody Christ, no? They learn the Bible, they want to know Christ, and then they apply it on their lives, 'di ba? Yung mga nagwawalis, mga nag-uugas ng pinggan, tahimik lang, 'di ba? Pero minsan sila pa yung talagang makikita natin na talagang sumusunod kay Kristo. No? Sila yung mga nagmamahal sa ating Panginoon, alam nila, 'di ba? Realize nila. Sorry, nabulol pa ako. Na-realize nila na tayo, kumbaga, na-realize natin na tayo makasalanan at tayo papunta sa impyerno at tayo niligtas lamang ng biyaya ng ating Panginoon sa Kristo, but through our faith. And with that in mind, that keeps you humble Diba, sino ka ba? Makasalanan lang tayo At kung wala si Kristo, wala tayo Diba? Anong ipagyayabang natin? Yan mga taong alam talaga ang essence ng kaligtasan. Sila yung mga tao talaga na alam nila sa sarili nila walang ipagyayabang. At alam nila na dahil
Kumbaga sa Filipino term, di ba, ito ay utang na loob. Malaking utang na loob sa ating Panginoong Kristo. Then they do their best, no? To be, to have a harmonious relationship with Christ. Ay nilang putulin ingat na ingat sa relationship kay Kristo na ayaw makagawa ng mga bagay as much as possible na hindi magugustuhan ng ating Panginoon. And these are the first sons. Ito yung mga unang, di ba? Ayoko niyan. Pagka yung pinag-uusapan, religious, ayaw. No? Pero nung nagkaroon ng kaligtasan, di ba? Nung nagkaroon talaga ng desire to be a good Christian and walk with Christ. So, it's a simple application to our message today. Pero alam ko marami sa atin ang nag-struggle to be the first son. No? Marami sa atin, we are proud to be Christians, di ba? Pero meron lang sa atin title, no? Kaya lang tayo Kristiyano kasi may title tayo. Pero wala tayo nung lalim, no? Yung pinaka-substance, yung pinaka-essence ng pagiging Kristiyano. So, ba, let this message be a reminder. Yeah. Maging mas maganda siguro, ikaw na lang yung tahimik, no? Pero ikaw, yung pinakamalakas, ikaw ang pinakamaingay sa pagsunod kay Kristo. 1 John 2, and we will finish with this. 1 John 2:28. 28 to 29. Sabi po rito, "And now, little children, abide in him, that when he shall appear, we may have confidence and not be ashamed before him at his coming. If ye know that he is righteous, ye know that everyone that doeth righteousness is born of him." Yan po, no? Pagdating ni Kristo, pag humarap na siya sa atin, ano kayo mararamdaman natin? Sabi dito, di ba? Let us abide in him para meron tayong confidence na, di ba, Panginoon, I tried my best to follow you. Hindi yung Panginoon, ito yung mga ginawa ko, ito yung mga ginawa ko, ito yung mga ginawa ko, pero ampaw, no? For bragging lang. Kaya nga, let us abide in Christ, not only, di ba, in our title, but more importantly, sa ating mabuting gawa, sa ating work, so that when He comes, when we face Him, He will say the sweet words, "Well done, thou good and faithful servant." Yan ang goal dapat ng bawat Kristiyano, na pagdating ni Kristo, ang sasabihin niya sa iyo, "Well done, thou good and faithful servant." Hindi yung "I never knew you." Nawa, ito yung maging goal po natin, ano? Starting today, let us continue to pray every day, no? Na magawa natin yung kalooban ng ating Panginoon, na masunod po natin talaga yung kanyang mga inuutos bilang mananampalataya. At I hope that naging blessing po ang ating short devotion this afternoon. Tayo po ay tutungo na sa ating pananalangin. Please continue to join us as we pray for our loved ones. Ano po? Tignan ko lang po rito kung may mga nadagdag. Praises from Sister Carmelita Belen, kagalingan ni JJ. Amen. And then, sama natin sa panalangin, ang kalusugan po ng Belen family sa kanilang pagtitinda. And then, also let us pray for, tingnan lang po natin dito. Ayan po. Sige po. Okay, tayo po ay mananalangin na. Let us pray. Maraming makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat po sa salita na aming narinig ngayong hapong ito. Simple reminder, O Lord, that being a Christian is not about the title, but being a Christian is following your commandments and abiding in your love, O Lord. Napakadaling sabihin, Panginoon, pero napakahirap gawin.
Dalangin namin patuloy niyo hawakan ng bawat isa ng pagkabay niyo sa amin, Panginoon. Dalangin namin ang Holy Spirit po na manahan po sa bawat isa upang kami po ay matulungan na magawa po namin ang mga bagay na ito. Maging kaaya-aya po kami, Panginoon, sa inyong paningin. Salamat po, Panginoon, at kami po nagpupuri sa mga tao na nagdiwang po ng kanilang kaarawan, mga nanay Tuding sa kanya pong 80th birthday. Salamat po, Panginoon. Sina Vanessa Santos, sila Ma'am Linda Pojas, Ma'am Gary Kumatoy. Salamat din po, Panginoon, sa birthday ni Deacon J.R. de Guzman, kay Pastor Orson Peto, Brother Timothy Palle, at kay Brother Stephen Paraiso. Salamat po sa kanilang mga kaarawan at sa isa pang taon na binigay niyo sa isa, tapos sa bawat isa. Dalangin ko, Panginoon, ay patuloy niyong pagpalain ang kanilang buhay, hindi po sila na mahabang buhay. Salamat din po, Panginoon, sa mga nagdiwang po ng kanilang mga wedding anniversaries, ang Pastor Edgar and Ma'am Linda Pujas, sila Pastor Saldi and Lerna Maritan, at si Pastor Joseph and Sister Helen Guzman. Na Panginoon, patuloy kayong maging sentro po ng kanilang pagsasama at patuloy niyong pagpalain ang kanilang pagsasama, Panginoon. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa kagalingan ni JJ, maging sa pagka-discharge po ni Tita Arlene de la Cruz sa ospital. Na Panginoon, patuloy niyo siyang hawakan para sa kanyang continuous recovery. Kami po, Panginoon, ay nanalangin din na bigyan niyo po ng kapayapaan at kaaliwan sina Alexis Salazar and family for the passing of Lola Marcelina Salazar, at sina Lardy Adrias Harconda and family for the passing of Vito Romulo Latemora at si Lola Gloria Adrias. Bigyan niyo po sila ng kaaliwan, Panginoon, at kapayapaan sa mga oras po na ito. Dalangin din namin, Panginoon, ang mga mahal namin sa buhay na may karamdaman. Nilapit namin, Panginoon, si Norilyn Anpuan na may hyperthyroidism, si Anak Purito po na may goiter problem. Dalangin namin, Panginoon, ang speedy recovery po ni Gay Castillo, Dr. ni Casin Castillo, ni Eliza Rojas, ni Norma Castillo, recovery po para kay Francesca Oldeabad, kay Tatay Tony Garubillas, at kay Sister Dang, ang kanyang full recovery strength na panalangin namin sa kanya. Malapit din namin, Panginoon, si Angelina Kitariano, siya po ay na-stroke, si Ma'am Adel Nabalot sa kanyang osteoarthritis. Malapit din namin, Panginoon, si Yen and Brian Sarvi sa kanilang recoveries, ang Sister Helen Paras at Ina Helen Paras sa kanilang mga kalusugan. Malapit namin, Panginoon, Ma'am Baby Villamel, bigyan po ng kalusugan, paggalingin sa kanilang hyperacidity and high blood pressure. Malapit din namin, Panginoon, ang health issue ni Geraldine Tenco, siya po ay pagalingin. Yung Nanay Elveribas, Panginoon, sa kanyang pananakit ng likod, kayo po magpagaling sa kanya. Si Kevin Biasa po na may heart enlargement, Ma'am Joyce Ligan, meron po siyang gallstone, at kayo po magpagaling sa kanila, Panginoon. Dalangin din namin si Arminia Hapitana, meron po siyang bukol sa leeg. Dalangin din namin, Panginoon, si Mama Glo Aguton, bigyan niyo po ng kalakasan at kalusugan at pananakit po ng katawan po ng Nanay Susan Jose, kayo po lumabak sa kanya. Maging kay Ate Lisa Hardiniano sa kanyang gout, arthritis at high cholesterol, kayo po magpagaling sa kanya. Maging sa kanyang mga anak na sina Marlon at na may hypertension and hyperthyroidism, at si Moises na may kidney problems and hypertension din. Kailangan namin, Panginoon, ang baby Aya Bestrus, maging stable na po ang kanyang blood pressure at mawala po ang symptoms ng kanyang thyroidism. Nilalapit din namin, Panginoon, si Monica Hernandez, siya po ay na-hospital, maging sina Tita Josefina Adrias, sina Maria Gan, Panginoon, sila po ay pagalingin sa kanyang paramdaman. Ang Tita Annette Kiben, Panginoon, ay inyong pagalingin sa kanyang insomnia. Mami Oli Jacinto, Panginoon, ay hindi po pagalingin sa kanyang high blood pressure, maging ang family po na Christine Sarmiento sa kanilang kalusugan. Nalapit ko rin, Panginoon, ang future TJ Mabalot sa meron po siyang mataas na blood pressure. Nalagay ko, Panginoon, ang health conditions po mag-improve po para kay Sister Malu Ilaw, kay Malu Acudel at kay MJ Publico. Nalagay namin, Panginoon, ang future Nelson Trinidad, ang kanyang continuous healing, O Lord.
at recovery. Nilapid namin Panginoon ang complete healing and fast recovery po ni Sister Myrtle Garcia. Ang mami amihan niya at si Nicky Abot, meron po silang sciatica Panginoon, kaya po magpagaling sa kanila. Nanahin ko rin ang healing and recovery from surgery ni Tito Frank Zapata. Ang sister po ni Sister Bigay Severino, meron po siyang diabetes, kaya po magpagaling sa kanya. Malapit namin Panginoon ang Nanay Venus Mercalessia sa kanyang pakiramdam at paghihina, kaya po magpagaling sa kanya. Ang Kuya Niel Mercalessia Panginoon, sa pananakit po ng kanyang likod at mataas na blood sugar, kaya po magpagaling sa kanyang karamdaman. Si Carlos Rara Jr. Panginoon, meron po siyang dengue, kaya po magpagaling sa kanya. Malapit namin Panginoon si Jeffrey Noche, na meron po pananakit ng tiyan, kaya po magpagaling sa kanila. Hindi lang kalusugan po ng Beren family sa kanilang pagtitinda. Nilapit ko Panginoon ang aming auntie ni Nita Sarya, meron po siyang CKD. Siya po ay nasa ospital at dalangin namin ang kanyang recovery Panginoon, na nawa Panginoon ay makatulong ang mga gamot, ang mga medications on board para po sa kanyang recovery, kagalingan. Nanahin ko rin Panginoon ang mga pinansyal na pangangailangan upang makatulong po kami sa kanyang mga financial needs. Nalapit ko rin Panginoon si Shem, meron po siyang sakit, meron po siyang ubo at sipon. Maging lumilingkod Panginoon ay meron ding sipon at sakit. At si Jed Carl Adora Panginoon, nilalapit ko po sa inyo, meron po siyang sakit, kayo po magpagaling sa kanila. Maging Panginoon, Inahin ko Panginoon ang mga mahal namin sa buhay na may malulubhang karamdaman, sina June Santos, Isagani Laya, Esther Mariano, Rex Rosales na nagdadialysis, sina Emma Reyes, Dorea J. Borja, Corazon San Jose, Lindita Elizaralde, Mary Ricamonte, Jesus Juarez, si Amparo Cruz at si Cheryl Estipona Valle na may mga cancer. Kulangin ko rin si Efren Inocencio, si Bernardo Lopez, si Toy Discar, si Frank Hardin, na may mga komplikasyon po sa diabetes. Kaawaan po Panginoon ng mga nabanggit, kayo po magmirakulo sa kanilang mga buhay. Kailangan ko rin Panginoon na tugunin po ninyo kanilang mga pinansyal na pangangailangan. Nilalapit namin din Panginoon ang aming mga expectant mothers, sina Sister Gracie Gesmundo at Sister Mia Miller. Kayo po Panginoon ang humawak sa kanilang pagdadalang tao at maging malusog po ang kanilang both mother and child. Dalayan ko Panginoon ang mga kahilingan po ng aming mga kapatiran, ang Teacher Gary Chua and Sister Dan Chua. Dalayan ko Panginoon ang safe travels po nila at dalayan ko rin Panginoon na maging ang pagpapala niyo po habang sila po nag-travel dito sa Pilipinas. Nilalapit na namin Panginoon ang kanyang mga anak na sila Grace, Faith and Mercy Panginoon. Ang dalangin ko yung kalooban po ang mangyari sa kanilang mga buhay at patuloy po silang gabayan. Nilalapit ko Panginoon si Emily Muth, bigyan niyo po ng strength and grace. Bigyan din Panginoon ang Yabot family, ang aking pamilya Panginoon, bigyan niyo po kami ng protection, blessings, good health, and spiritual growth. Nalayan ko si Shem sa kanyang studies, sa kanyang wisdom, bigyan niyo po ng wisdom and knowledge and understanding, perseverance and maturity, O Lord. Nalayan ko Panginoon, bigyan niyo po ako ng kalakasan at tulungan sa aking pangunguna, sa aking trabaho, sa mga ministry, sa pinagkatiwala niyo sa akin. Naging kay Ma'am Sheila, Panginoon, bigyan niyo po siya ng strength and health and wisdom sa kanyang business. Dalayan ko Panginoon ang pag-aayos po ng petition papers ni Brother Robert Soriano, kayo po ang lumabay dito. Dalangin ko ang Nanay Doris Santos, bigyan niyo po ng patuloy na kalakasan, physical and spiritual strength. Ganun din Panginoon, kaya ang spiritual life po and studies ng Brother Sam, Sister Nathan, Brother Sean, kayo po bumabay sa kanila, kayo po ang humawak Panginoon, mag-ingat Pastor Mike Tigan and family sa kanila pong pag-travels. Kailangan din namin Panginoon ang Sister Maluna, ang family members, bigyan niyo po ng spiritual growth and protection ang buong pamilya, ang Ma'am Jenny Rapista at Pastor Jenny Rapista, Panginoon, patuloy niyong ingatan, pagpalain maging sa inyong pinagkatiwalang ministry sa Lawaan, Antique. Malalapit namin Panginoon ng Nanay Lydia Inocencio, bigyan niyo po ng guidance and provisions ang Inocencio family. Sina Aida Kiedjo, Panginoon, ang Edjo family, bigyan niyo po ng protection and blessings, O Lord. Dalangin ko rin Panginoon ang Ate Beth Apong and family. Dalangin niyo ang aking panalangin, patuloy niyo po silang gabayan, patuloy niyo silang Panginoon na magpapalain at ingatan Panginoon.
Nanapit ko rin Panginoon ang Sister Yoli Jacinto, kanilang kalusugan, ang maging ang baby Villamel sa kanyang mga mahal sa buhay, bigyan ng spiritual strength, ang kanyang health and heart's desires, O Lord. Nanapit din namin Panginoon ang Sister Baby Aya Vestrus sa kanyang healing and good health, paging sa kanyang family, ang kalakasan po ng Nanay Leonardo Saren, kayo po magbigay dito Panginoon, kaya hindi na kayo po mag-provide para sa pag-aaral ng mga anak ng Brother Mar, at bigyan niyo po sila ng kalakasang spiritual. Nanapit namin Panginoon ang Orihira family, bigyan niyo po ng kayo po mag-ingat sa kanila, bigyan niyo po ng physical at spiritual strength ng bawat isa. Nanapit ko rin Panginoon si Beth Corios, bigyan niyo po siya ng good health and spiritual growth. Si Elinda Cagobok, patuloy niyo po silang ingatan sa kanyang pagtatrabaho sa Qatar, at ingatan po kanyang mga mahal sa buhay na naiwan dito sa Pilipinas. Dinadalangin ko Panginoon ang good health and spiritual life para sa Zapata family, maging kay Teacher Elite, bigyan niyo po siya ng kalakasan, mabuting kalusugan, at mabuting kalusugan din po at heart's desire ng Nanay Susan Jose. Malapit ko Panginoon si Kumu Balonen na magkaroon na po siya ng trabaho Panginoon, maging ang Sister Georgie Panginoon ng kanyang heart's desire, kayo po ang humawak po rito. Malapit ko Panginoon ang Tatay Nick Santos sa kanyang family, bigyan niyo po ng kalusugan at kalakasan, maging ang kanya pong anak na si June Santos. Lapit ko rin Panginoon si Elvay Servito, bigyan niyo po ng good health ng kanyang family, at bigyan niyo ng kalakasan ng maging kanyang mother sa Negros, at patuloy niyo po silang gabayan sa araw-araw. Lapit ko Panginoon ang Deacon James Eclevia, bigyan niyo po siya ng good health and spiritual and physical strength. Ang aming kaibigan na si El Adrias, maging maayos po ang resulta ng case po nila sa Meralco. Lapit namin Panginoon ang Belen family, bigyan niyo po ng kalakasan, kalusugan, at dalangin namin na patuloy yung pagpalain at bigyan po at kayo po tumugon sa kanilang mga pangangailangan. Maging kay Sister Dean Hapitana, good health po para sa kanyang family at patuloy na pag-iingat. Nalapit ko rin Panginoon ang pamilya ni Angelica Guson, kayo po magpagaling sa mga may karamdaman, ngayon hindi na patuloy yung pag-iingat sa kanyang family. Nilalapit ko rin Panginoon ang mga loved ones ni Sister Bingray Severino, kayo po magpala at lumabay po sa kanila. Kayo din ang Salazar family ay nilalapit ko po sa inyo, especially ang kanilang kahilingan ay maayos na weather po para sa libing ni Nanay bukas. Patuloy ko nilalapit Panginoon ang mga elders and senior citizens na nabanggit namin kanina, kayo po magpala, mag-ingat sa bawat isa, kayo po mag-provide ng kanilang pangangailangan sa araw-araw. At kung may karamdaman, may sakit Panginoon na naranasan, kayo po magpagaling sa kanila. Maging ang mga online services Panginoon na nabanggit, kayo po magpatuloy na magbigay ng kalakasan at encouragement Panginoon sa mga nagpapatuloy po rito. Nadingin ko rin Panginoon ng wisdom, knowledge, understanding ng bawat isa sa pangangaral po ng inyong salita. At dalangin ko rin Panginoon na bigyan niyo patuloy, kayo po ang bahala Panginoon sa mga pangangailangan po sa mga online ministries. Dalangin ko Panginoon ang lahat po ng nanonood ngayon, lahat po ng manonood pa ang kanilang mga personal prayer requests, ang kanilang mga heart's desires Panginoon. Kayo po tumugon dito at patuloy niyong gamitin ang ministry na ito sa kalalago po ng aming spiritual na buhay. Especially Panginoon, dalangin ko ang kaligtasan ng aking mga magulang, ng aking mga kaibigan, aking mga mahal sa buhay, at makilala po nila ang Panginoong Hesukristo bilang kanilang Panginoon at Tagapagligtas. Salamat po Panginoon sa lahat po ng inyong biyaya, sa inyong awa Panginoon, sa inyong habag, at sa inyong pagpapala sa amin. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at Amen. Amen. At maraming salamat din po para sa mga nanalangin po sa aking recovery po sa sakit. Tayo po ay dadako na sa ating pagbati sa pagtatapos po ng ating gawain. Po, maraming salamat po sa lahat po ng nakasama natin ngayong hapong ito. Ang Ma'am Baby Villamel, ang Sister Agnes Casiao, Sister Bingray Severino, Nanay Amihan Yabut. Magandang hapon po, at ngayon din kay Sister Alexis at kay Sister Eliza. Magandang hapon sa inyo, maging kay Sister Venus Belen, and then kay Brother Mark Orhino, belated happy birthday po. Kay
Kuya Nielmer Calessia at patuloy namin kayong ipapanalangin. And then Brother Sam Digan, belated happy birthday din. And then nasama rin po natin Ate Beth Akong, good afternoon po. Kay Kaloy Rara, good afternoon. Ate Lisa Hardiniano, good afternoon po. Kay Brother Marsalan, magandang hapon po. And then nakasama rin po natin si Marites Santos, magandang hapon po. And then kay Sister Baby Aya Pestros, good afternoon po. Maraming salamat din po sa pagsama sa amin kay Nanay Susan Jose, kay Nanay Tuding Severina, belated happy birthday din po. And then Nanay Lourdes Mercalessia, good afternoon. At kay Nanay Elvie Rivas din po. At magandang hapon po kay Teacher Edith Jose, kay Nanay Dory Santos, kay Sister Carmelita Belen, kay Nanay Fe Carpio, good afternoon po. Kay Jed Carl Adora, ito ay kaibigan ng Sister Venus, salamat at nakasama ka namin sa hapong ito. Magandang hapon din po kay Domingo Sibonga, salamat din po sa pagsama sa atin ng panalangin, maging kay Christine Torres at kay Sister Elena Ontuca Evilla, good afternoon po. Kay Brother Chris William Belen, good afternoon. And then kasama rin po natin si Kent Dolor. Salamat sa pagsama sa hapdin ng panalangin. Kung meron po kaming nakaligtaang batiin ay paumanhin po at we encourage everyone po to leave a comment kahit hi lang po o kaya emoji na heart para po magstay yung inyong pangalan sa live at babati po namin kayo sa pagtatapos po ng ating gawain. Po. Muli maraming salamat po. Kami po ay natutuwa na nakasama namin kayo ngayong hapong ito. Ang hardin po ng panalangin ay babalik sa Thursday. Pangungunahan po tayo ng Preacher Gary and Sister Dang. At bukas naman po ang midweek service ng MIBC Silangan sa pangungunahan ng Pastor Mike Tigan. Ang hardin po ng panalangin ay babalik po sa Tuesday sa ganap na alas 5 at nawa po ay muli namin kayo makasama. Muli ito po ang inyong lingkod, ang Preacher Lester Yabut, kasama po ng Ma'am Shell and Brother Shem. Magandang hapon po. Patuloy lang po tayo magtiwala sa Panginoon. God bless you all.